Tanong mo sa mga siyentipiko at tanong mo sa mga dietitian, may pakinabang ba sa alak na matapang na alak? Wala naman eh. Wala. Wala kang makukuha doon. Alcohol lang nandun, makakasira sa atay. Pwedeng uminom tayo noon. O kaya yung mababa ang alcohol content. May mga serbesa kasi 4% lang. Yun, hindi nakakalasing yun. Basta't huwag ka lang iinom ng marami. Pero Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youthi. Welcome back na naman po, tuloy na naman po ulit sa atin pong regular show. At para po sa mga baguhan ang ginagawa po natin dito po sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, preaching, sermons, homily, mga preaching at iba pa. And for this particular one, ito po ang pinaka-in-demand of course na preacher sa atin pong channel. Wala na pong iba, si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. Well, actually, it is a submission. Ito pong ating papanoorin na compilation. Sa submission via Facebook and it seems to center around the topic po na mga bisyo, ganyan. So, alam ko po na marami po sa mga viewers natin ang mayroong iba't ibang hilig, ayan, iba't ibang mga gawain, pero ang iba po ay hindi po mabuti na mga habits, mga bisyo nga po. So, ito ang ating pag-uusapan ngayon. You know, last week's news, kung di ako nagkakamali, si Senator Amy Marcos ang nagsabi na yung kanyang kapatid niya na si Bongbong Marcos, ang ating kasalukuyang Pangulo. So, we're shooting this in year 2025, ay gumagamit daw po ng droga. Ayan, so siguro yan din po no, in line with that sa pagkakaroon po ng bisyo. Sa akin po ng background sa pag-aanalisa, sa paghimay ng mga napapanood ko, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-U3, hindi po ako preacher, hindi ako mangangaral. Alam niyo naman po siguro yan. Ako ay isang hamak lang po na reactor. So dahil hindi po ako kaanib ng MCGI, please expect maaari ako mag-agree sa aking mga napapanood or mag-disagree sa aking mga napapanood. But one thing I can guarantee you, wala po akong religious agenda. Wala akong sinasabi ng isang reliyon dapat niyong kaaniban o isang reliyon dapat niyo pong huwag kaaniban. So I hope everything is clear mga ka-U3 at bago ko po makalimutan, gusto kong batiin ang ating mga subscribers. Ayan, we have more than 193,000 subscribers na po at binabati ko din syempre ang ating mga supporters po, no? Lalong-lalo na rin po ang ating mga U3 members. So anyway, let us watch this video together mga ka-youthi. Sabayan niyo po ako. Let's go! Tatanong po rito ay si Mr. Jaime Leonero. Isang Katoliko po siya. Ay tatanong ko lang po tungkol po sa, kasi ako po galing sa mga napakaraming bisyo. Ano po ba ang paraan para matanggal ko po yung mga bisyo ko? Kasi halos lahat yan sa akin na eh. Halos lahat. alam mo kapatid, ang paraan iisa lang para ang lahat ng kasamaan sa buhay ng tao maalis. Kasama na ang bisyo, kasama na yung... Kasi kung minsan sabihin nila yung pambababae, bisyo raw yun. Hindi. Iba yun sa bisyo. Pero mayroong paraan ng Diyos para maalis lahat ng bisyo, pati pambababae, pati pagdanakaw, pati lahat ng masamang ginagawa ng tao. Iisa lang ang paraan ng Diyos. Basahin natin ang 10:23 ng Jeremias. O Panginoon, kalastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kaniyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang. Pinakikita muna sa'yo na ang imposibilidad o ang impossibility, no? Imposibleng ang tao'y maituwid niya ang kanyang hakbang. Kasi ang tao ay parang isang bihikulo, parang sasakyan na ang kanyang takbo nagpukonforme sa nagmamaneho sa kanya. The human being, as we are, is motivated and driven by forces that occupies our heart or our inner being. Kung sino yung nakakaukupa sa ating kalooban, sa ating isip, yun ang magmamaneho sa atin. Kaya hindi pwede na ikaw mag-isa, maituwid mo para bang isang sasakyan na hindi po pwedeng siyang mag-isa lang na ituwid niya yung kanyang lakad o yung kanyang takbo. Maaring sabihin ng pilosopo, ngayon merong mga sasakyan na wala ng tao wala nagmamaneho.
Kahit wala pa rin yung tao na nagmamaneho, meron pa rin computer na kumukontrol doon. Yun ang dapat nating makita. Ganun ang tao, hindi maitutuwid ng tao ang kanyang hakbang, siyang mag-isa lang. 16:9 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Ang tanging makakapagtuwid sa atin para maalis lahat ng kasamaan ang Panginoon. Paano tayo maitutuwid ng Panginoon? 4:7 ng Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. 8. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Yon. Maliwanag kapatid, ano? Pasakop kayo sa Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos. At magsisalangsang kayo sa diablo, tatakas siya sa inyo. Lalayasan ka ng demonyo, kasi yung demonyo nagpapagawa ng masama sa tao eh. Parang isang sasakyang magpapamaneho ka sa Diyos. Pasakop ka sa Diyos. Labanan mo ang demonyo, tatakas siya sa iyo. Pagkasama mo ang Diyos sa buhay, hindi ka na kaya ni Satanas. Pagka hindi ka nasasakop ng Diyos, mamanehohin ka ni Satanas, dadaling ka sa sugalan, sa drug session, dadaling ka sa mga kung ano-anong kasamaan sa buhay. Pero pag nasakop ka ng Diyos, ang sabi sa Biblia sa 4:8 ay magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kaya ang paraan lang kapatid, pasakop sa Diyos. Pasakop ka sa Diyos. Okay. Matuto tayong lumapit sa Diyos. Ang tao maraming nilalapitan eh. Ang tao maraming nilalapitan sa mundo. Nilalapitan ng kaibigan, nilalapitan ng nililigawan, nilalapitan ang propesyon, pinag-uukulan ng pansin ang trabaho. Pero kung minsan nakakalimutan yung to spend some quality time para sa Diyos. With God. Bigyan natin ng panahon ng Diyos sa ating buhay. Para bigyan din tayo ng panahon ng Diyos sa mga panahon ng ating pangangailangan. Mag-ukol tayo ng panahon, mga kababayan. Naanyayahan namin kayo, 1 oras at kalahati, 2 oras, di naman ho napakahaba niyan, para mag-aral ng mga salita ng Kristo at mapailalim tayo, mapasakop tayo sa batas ng Diyos at matuto tayo ng dapat nating gawin sa buhay. Okay, before we continue mga ka-youthie, I just need to clarify, no? Now with the analogy on humans being kind of vehicles, mga sasakyan, and then parang kumbaga, nakadepende sa kung sino nagmamaneho sa'yo. Well, I understand the intention, but I think just being a vessel, it may disqualify the idea that there's also participation coming from the said vessel, ano po. So, ang worldview po ba sa MCGI is either or, na kung saan, kung hindi Diyos, demonyo po agad? How about the own individual's free will, for example? I could be wrong here mga ka-youthie, but I suppose that what Brother Eli means here is change could only truly happen with your own effort, diba? Plus God's effort. So when I say your effort, it's your effort to initiate and then God can come in. It's like God will not directly change you kapag hindi ka nag-effort din sa sarili mo na magbago. You know, something like that? Or totally mga ka-youthie na only God, invite Him and then automatically God will take over kasi pag hindi, the devil will be taking over. On the other hand, of course, for a religious people, mga ka-youthie, their perspective is you can surely change your own way by first being consistent, being patient with yourself, and kumbaga strategizing or planning the changes to be done sa iyong mga bad habits. But of course, here, the perspective of Brother Eli is coming from the religious perspective and not just limiting it to Church of God, not just limiting it to Christianity. Ganun naman po talaga, no? Religion always gives us a way of life. It gives us, kumbaga, our moral compass, on how to go about with our daily lives sa atin pong pamumuhay. Ang atin pong pagkakasala, pagkakamali,
ay nabubuhay tayo kasi sa paraan natin eh. Ang kuminsan ang isang anak nabubuhay sa paraan niya, hindi man siya marunong sumunod sa magulang. Minsan ang isang magulang, yung anak niya, pinalalaki niya sa kanyang kaparaanan, hindi sa kaparaanan ng Biblia, hindi sa kaparaanan ng Diyos. Yung pong pag-aaral ng doktrina na tinatawag naming mass indoctrination, kasi sabay-sabay po yan sa lahat ng dako. Yan po ay pagtuturo sa tao na kung ano ba yung mga kautusan ni Kristo. Gaya nung nasa 28:20 ng Mateo, kapatid na Daniel. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ang maraming relihiyon po ngayon, ang itinuturo yung kapritsyo ng pastor. Yung gustong ituro ng pastor. Ang Kristo po, ang gusto niya, ituro lahat ng kanyang utos. Ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng iniuutos ko sa inyo. Nakita nyo ha? Ang mga relihiyon ngayon, ang pinagtuturo. Ang tagal na nilang nagtuturo. Hindi tinuturo yung utos ni Kristo eh. Halimbawa, ang utos ni Kristo. 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Maliwanag na pati pala sa pananamit may utos ang Diyos. May utos si Kristo. Tinuturo ba yan? Sabadista? Kung gusto natin pasakop sa Diyos, abay dapat ang ituro ng ministro yung mga utos ni Kristo at bahagi po yung pananamit sa utos ni Kristo. Matutuklasan niyan pag dumalo po kayo ng ating indoctrination sessions. Maraming salamat sa partisipasyon mo, kapatid na Jaime. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Di ba si Yesu Cristo ay gumawa ng alak? Bakit po Alak bawal naman. ang uminom? Hindi po naman bawal uminom, kapatid. Kumporme po sa iinumin. Ang sabi po ng Biblia, huwag kang iinom nung alak na nakakalasing. Meron po kasing alak, hindi naman nakakalasing. Gaya nung ginawa ni Kristo. Halimbawa po, yung bagong base ng Ilocano, no? Yung bagong katas na Tutuba, brother. tuba. Hindi mo nakakalasing yun, kapatid. Kahit isang galon ng inumin mo, hindi ka malalasing dun eh. Ang masama pong inuming alak, yung alak na kagaya ng ginagawa ngayon, na agwa di pataranta. Wala na sa sarili, na-aksidente tuloy sa daan. Yun po ang bawal. Pero si Kristo, gumawa man siya ng alak, ang alak niya pong ginawa galing sa tubig. Wala pong alcohol yun. Napakasulat naman dun eh. Ipinalagay niya yung mga tubig sa tapayan. Tapos ginawa niyang alak. Pwede hindi po yun alcohol. Basahin natin ang 9:4 ng Ecclesiastes. Sapagkat sa kanya nanapisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. Ayun. Kahit aso lang, pagkabuhay, mas mabuti yung kaysa patay na yung leon. Ganun din naman, ang isang buhay na tao, may pag-asa yung sa Diyos kung hindi pa siya nakakakilala ng katotohanan. Ang katunayan dun sa unang Timoteo 1:13, ganito nakasulat doon, kapatid. Magaman ang una ako'y naging mangumusong at manguusig at mangalikusta. Ngayon may kinahabagan ako sapagkat siya ay ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Pero si Apostol Pablo ay hindi pa apostol, nanguusig siya, nagpapapatay siya ng tao, mamunusunta siya, mang-aalimpusta pa siya. Pero kaya mo yun, ginawa ko sa hindi ko pagkaalam sa kayalan ng pananampalataya.
Nagkamit ako ang wika ng kahapagan. Alam mo ang pag-asa mo, kapatid, yung hapag ng Diyos. God's mercy. Hindi mo kaya Baguhin ang sarili. huminto sa drug addiction at sa kag-inom. Hindi mo kaya yon kahit anong gawin mo. Basahin natin ang 10:23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi kaya ng taong ituwid ang kanyang sarili. Gaya ng isang sasakyan na hindi niya po pwedeng manehohin ang kanyang sarili. Kahit na ngayon, meron na imbento mga sasakyan na Self-driving computers. cars. Ang nagmamaneho pa rin yung computer. Kung walang computer, kailangan pa rin ng pagmamaneho ng tao. Pero ang sarili lang ng sasakyan, hindi niya kayang paandarin at ituwid yung kanyang takbo. Ganun ang tao, kapatid. Sabi ng Biblia, talastas ko ang lakad ng tao ay hindi sa ganang kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Paano tayo matutuwid? Hindi pala naman natin kayang ituwid ang hakbang natin. Basahin natin ang Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos lang makakapagtuwid sa iyo. Yung awa ng Diyos ang pag-asa mo, kapatid. Ngayon, tuturuan kita kung payag ka ng paraan para ka makahinto dyan. Ang sabi sa Santiago 4:7, ganito. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Ang first step, pasakop ka sa Diyos. Kumilala ka sa Diyos, pasakop ka, makinig ka ng aral, magbautismo ka, para ludadas yung dyablo sa katawan mo. Pasakop ka muna sa Diyos. Pagkatapos na masakop ka na ng Diyos, yung dyablo lalaya sa'yo, yung demonyo. Kasi demonyo nag-uutos sa'yo yung gumawa ng mali eh. Tamo, pati pamilya mo, nawala na ng pag-asa sa'yo. Eh kasi normal na tao, hindi naman gagawa no. Pag normal ang isip mo, no, wala kang demonyo. Hindi mo naman i-rape yung anak mo eh. Pero bakit may magulang nire-rape yung anak? Kasi demonyo. Yung isip niya, sinakyan ni Satanas. Merong ganong mga lalaki. Ano yung sabihin? Normally, hindi natin nire-rape yung anak natin. Normally, siguro hindi ka nainan ng drugs o gagalit ng drugs. Alam na nang masisira ko. Marami nang gumamit ng drug na nasira eh. Hindi lang nasira ang katawan, nasira pati ulo. Kaya mental lang, marami. Pero bakit sa kabila ng alam mo, sinisira mo ang sarili mo, tumutuloy ka pa rin. May gayungan, demonyo, kapatid. May kapangyarihan ng demonyo para ikaw ay dayain at bigyan ka ng lakas ng loob na para kang nagsususay, para ka na lang nagwalala. Ganon. Pero para mawala ang demonyo sa'yo, kailangan pasakop ka sa Diyos, sabi ng Biblia. Okay, before we continue mga ka-U3, yung video po kanya na medyo maiksi lang patungkol dun sa pag-inom. Brother Eli, of course, said here, kaunting recap, sinabi niya na especially yung ginawang pag-change ng water into wine. Brother Eli is saying na hindi naman alcoholic drink yun, hindi naman alcoholic wine yung ginawa ni Jesus. So I think it's very clear that pag sinabing wine sa Biblia, it could possibly be alcoholic or non-alcoholic. Although I could be wrong, but many times po kasi sa Bible, wine was mentioned. And a lot of times sa mga alcoholic, di ba? Kasi may mga idea ng paglalasing. Although the thing about Middle Eastern culture, ang wine po kasi is an essential part of their daily lifestyle. Kahit sa Europa nga po, sa daily meals nila, they would incorporate yung wine. Alcoholic na wine, pero hindi po ibig sabihin na naglalasing naman po sila. So I am curious, totally ba na bawal po talaga ang pag-inom sa members po ng Church of God? Or pwedeng uminom ng kaunti as long as hindi ka
maglalasing. Kasi if I remember correctly, yung idea ng paglalasing, di ba, ang hindi po maganda. So please comment below mga ka-youth, dahil may mga simbahan, especially yung kanilang tinatawag na communion, the pastors or maybe priests are drinking with alcohol, no, yung kanila pong mga wine. Pero yun nga, hindi naman naglalasing. But anyway, please comment below what do you guys think about that. So let's continue here. Kaya ang pagpapasakop sa Diyos, unang-una, makinig ka ng kanyang salita, sampalatayanan mo, tapos mag-bautismo ka. Sa bautismo, lumalabas yung masasamang espiritu sa tao. At doon nag-uumpisa ang paglaba mo sa buhay mo. Hindi naman kasalanan na mag-usap ukol sa Diyos. Pero bilang respeto sa Diyos, palagay ko hindi dapat pinag-uusapan ang Diyos under the influence of liquor o sa ilalim ng impluensya ng alak. Kasi alam mo, sa Biblia, ang alak ayon sa salita ng Diyos, doon sa Kawikaan 20 versikulo 1, Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. yung sinasabi na pag masama pakiramdam ay iinom ng alak, actually yung alak na matapang, pinapainom yan sa mga sundalo na nasugatan, yung mga nagdidelirio, yung malapit mamatay, para wag masyado silang mahirapan sa sakit. Ang alak kasi nakakadalin ng senses, yung mga nerves natin, yung mga nerve ending, naapektuhan ng alak para wag mong maramdaman yung sakit. Kaya nga sabi ng Diyos dun sa 31:6 ng Kawikaan, Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw, at ng alak ang mapanglaw na loob. pagka malapit ng mamatay, pinapabigyan ng Diyos ng alak. Doon sa panahon na yun. Kasi nung panahon na yun, wala namang mga pain reliever noon sa panahong nakaraan. Panahon ng mga Israelita, masakit halimbawa yung nararamdaman ng isang tao malapit ng mamatay, para siya ay maginhawahan, pinapainom ng matapang na alak. Pero ang matapang na alak, hindi para sa taong malakas, malinaw ang isip, hindi para doon. Guguluhin ng alak ang isip mo kasi ang sabi sa Biblia, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo. Sabi mo, giginhawa ka talaga kasi may alcohol yan Masakit ang ulo mo, minom ka ng alak, may alcohol yan Pero kung nag-iisip ka, yung side effect niyan, unti-unti yang nakaka-addict hanggang maging lasenggo ka na. Basahin natin ang 23:31 ng Kawikaan. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay, at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Oo, ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat, o parang nahihiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Kanilang pinalo ako, iyong sasalitain, at hindi ako nasaktan. Kanilang hinampas ako, at hindi ko naramdaman. Kailan gigising ako? Aking hahanapin pa uli. Paglasing ka na, paluin ka man, sabi mo, hindi ako nasaktan. Hinampas ako, hindi ko naramdaman kasi wala ka nang pakiramdam dahil kargado ka ng alkohol Ano ang mangyayari? Kailan ako gigising? Aking hahanapin pa uli. O addicting yan Kaya yung mga manginginom, pag nakakita pa lang yun ng baso ng alak naglalaway na yun Addicting kasi yan, parang droga yung alak At pagka gano'n na ang estado mo na ang alak ay namamayani na yung epekto niya sa katawan mo, bandang ulo niyan, basag ulo ang haharapin mo niyan. Sisirain niya ng baga mo, sisirain niya ng atay mo, sisirain niya ng bato mo.
Imbis mabuhay ka ng 50, siguro hanggang 40 ka lang, patay ka na. Pagka talagang addicted ka na dyan sa alak. Alam mo, yung alak lagi ka niyang aanyayahan Aanyayahan ka yan. Panira yung alak Dalawa lang ang bagay na nakakasira sa hari. Alak at babae. Ayon sa Biblia, no? Sa isang talata ng Kawikaan 31:1. Ang mga salita ng Haring Lemuel, ang sanggunian na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ano anak ko? At ano, o anak ng aking bahay bata? At ano, o anak ng aking mga panata? Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae o ang iyumang mga lakad sa lumilipol ng mga hari. Hindi sa mga hari o Lemuel, hindi sa mga hari ang pag-inom ng alak, ni sa mga panguluman na magsabi, saan nandoon ang matapang na alak? Si Haring Lemuel, sinabihan ng nanay niya, huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga lumilipol sa mga hari. Isa sa mga panlipol ni Satanas sa hari, alak at saka babae. Kaya kapatid, no, ang alak, kahit sa anumong paraan suriin, nakakaramdam ka kamo ng ginhawa, okay yun. Pero yun pansamantala. Pero pagkatapos na halimbawa ng mahabang inuman, yung naginhawaan ka masakit naman ang ulo mo dahil may hangover ka Sabi nga dun sa 23 ng Kawikaan, ulitin mo nga yung kapatid na Daniel sa 23:31. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Sa huli, pagkatapos ng inuman, ay naku, masakit ang ulo mo. Kumakagat na parang ahas, tumutukang parang ulupong. Merong mga masamang epekto yan pagkatapos yung alak. At hindi nga lang yung sakit ng ulo, kundi yung baga mo, yung atay mo, yung bato, masisira yan dahil sa alak. Nayawa istorya, pag-inim sa alak, bawal naman kuwat pag-inom. Sige, ato nga patalinghogan Sigsong Soriano, kung sa Biblia ba, bawal ang pag-inom sa alak? Sa Jerry, nasa Efeso 5:18. Ug dili kamo maghubog-hubog sa vino, kay diha ni ana adunay kangilad, kun dili himua nga mapuno kamo sa espiritu. Ayan. Bawal ng Diyos yun yung maghubog-hubog sa vino. Para ikaw magkaroon ng espiritu, huwag kang iinom ng alak na nakakalasing, huwag kang maglalasing. O kagaya ni San Juan, hindi nga siya uminom nun Basahin natin ang 1:15 ng Lucas sa Cebuano. Kay siya mamahimong dako sa atubangan sa Ginoo, og dili magainom og vino, bisan mga ilimnon nga maisog, og mapuno siya sa Espiritu Santo, bisan sa gikan pasatiyan sa iyang inahan. Ayan, si San Juan Bautista na isang lingkod ng Diyos, hindi uminom kapatid na Jerry. Yung iba kasi, ang kanilang kung hindi ka naman maglalasing pwede kang uminom. Yeah. Si San Juan, di nga uminom Ang totoo nga, sa Diyos ka, kung maniniwala ka, tingin pa lang, bawal mo na tingnan 23:31 ng Kawikaan. Dili ka magtanaw sa vino, kung kini magapula, kung kini magapangidlap sulod sa kupa, sa diha nga kini magaagay nga mahapsay. Diba maliwanag, magtanaw man, bawal Wala namang magagawang maganda sa iyo yung alak, kapatid Tanong mo sa mga siyentipiko at tanong mo sa mga dietitian, may pakinabang ba sa alak na matapang na alak? Wala naman Wala. Wala kang makukuha doon. Alcohol lang nandun, makakasira sa atay, makakaalis ng isip mo, lalakas ang loob mong gumawa ng masama. Ganun ang nagagawa ng alak.
Naa-addict ka pa, nagiging addicted ka sa alcohol, masama yun sa tao. Kaya ang sabi ni San Pablo, dun sa mga taga-Roma noong araw, mabuting basahin na natin yung nasa Roma. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Maayo ang dili pagkaon og unod, bisan pag-inom og vino. Ayun. Maayo ang dili pagkaon na ugunod, bisan tag-inom og vino. Kasi yung paglalasing, yung mga drinking session, may pulutan, ayaw talaga ng Diyos yun eh. Masama kasi sa tao yun. Kaya nga mayroong mga nag-iinuman, pagkatapos nagpapatayan eh. Pag nagkapikunan, patayan na. Ilan mo na alak mo, hindi ka makakarating sa langit pagka alak ng alak ang iinumin mo. Yun ang sagot ko sa'yo. Di ba po ba yung paglalasing po? Oo, sa Biblia bawal. Dito yung yung kay Kristo po, yung hindi naman nahilasing. hindi po yung ginawa niyang tubig yung Yan yung alak. O, tubig yun, hindi naman fermented liquor. Bakit po pinayagan na maglasing yung mga tao? Hindi naman nalasing eh. O, pakinggan mo, hindi nalasing. At nang matikpan ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, tatapwat nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig, ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalaki. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak, at kung makainom ng mabuti ang mga ito, ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Kung lasing yun, ibig mo sabihin, madidistinguish niya pa yung mabuti at saka yung masamang alak. He is well in his faculties. Hindi siya lasing. Pwede pong minom, wag lang bumulalasing. Pagka ang iinumin mo yung alak na ginawa ni Kristo, payag ako. Hindi kasi nakakalasing yun eh. It is not a fermented liquor. Yung ginawa ni Kristo, tubig lang yun eh. Pinaglasan niyang alak. Hindi galing sa fermented yun. Pagka yung alak ngayon ang iinumin mo, talaga agua di pataranta yun. Bawal sa amin yun eh. Maraming salamat sa Basahin natin ang 9:4 ng Ecclesiastes. Sapagkat sa kanya nanapisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa. Sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. Ayun. Kahit aso lang, pagkabuhay, mas mabuti yung kaysa patay na yung leon. Okay, wait a minute mga ka-youth. Back it up muna. Kasi merong tanong pero hindi ganun kaklaro, ano? So, wait a minute. Ayan. So, ito yung tanong. Gusto ko na pong huminto sa aking pag-inom ng alak at pagdadrugs. Ay, nako, may drugs pa. Paano ko po magagawa iyon? Okay. So, ito po yung tanong, ano? Yan. So, let's play. Basahin natin ang 9:4 ng Ecclesiastes. Sapagkat sa kanya nanapisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa. Sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. Ayun. Kahit aso lang, pagkabuhay, mas mabuti yung kaysa patay na yung leon. Ganon din naman, ang isang buhay na tao, may pag-asa yun sa Diyos kung hindi pa siya nakakakilala ng katotohanan. Ang katunayan dun sa unang Timoteo 1:13, ganito nakasulat doon, kapatid. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mga alipusta, ngayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Nung si Apostol Pablo ay hindi pa apostol, mang-uusig siya, nagpapapatay siya ng tao, mamumusong pa siya, mang-aalipusta pa siya. Pero komo yun, ginawa ko sa hindi ko pagkaalam. Sa kawalan ko ng pananampalataya, nagkamit ako ang wika ng kahabagan. Alam mo ang pag-asa mo, kapatid, yung habag ng Diyos. God's mercy. Hindi mo kaya
na huminto sa drug addiction at sa pag-inom. Hindi mo kaya yon kahit anong gawin mo. Basahin natin ang 10:23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi kaya ng taong ituwid ang kanyang sarili. Gaya ng isang sasakyan na hindi niya po pwedeng manehohin ang kanyang sarili. Kahit na ngayon meron na imbentong mga sasakyan na merong computer, ang nagmamaneho pa rin yung computer. Inulit, no? Yeah. Kung walang computer, kailangan pa rin ang pagmamaneho ng tao. Pero ang sarili lang ng sasakyan, hindi niya kayang paandarin at ituwid yung kanyang takbo. Ganun ang tao, kapatid. Sabi ng Biblia, talastas ko ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Paano tayo matutuwid? Hindi pala naman natin kayang ituwid ang hakbang natin. Basahin natin ang Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos lang ang makakapagtuwid sa iyo. Yung awa ng Diyos ang pag-asa mo, kapatid. Ngayon, tuturuan kita kung payag ka ng paraan para ka makahinto dyan. Ang sabi sa Santiago 4:7 ganito. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Ang first step, pasakop ka sa Diyos. Kumilala ka sa Diyos, pasakop ka, makilig ka ng aral, magbautismo ka, para lumabas yung dyablo sa katawan mo. Pasakop ka muna sa Diyos. Very interesting po talaga. No? And dalawang tanong po yung kanina sa aking pagtatanong and interjection ko kanina ang nasagot na at this point ng ating compilation. Una is yung patungkol po sa pag-inom. So sa MCG ay talaga totally wala. Hindi po pala talaga pwedeng uminom. No? So bawal po talaga ang vino. And yung second naman po na point is yung sa idea nga ng vehicle or vessel tayo. At least dito sa sinasabi ni Brother Eli, what we understand is dalawang puwersa ang kumokontrol sa atin. Yung kabutihan at kasamaan, ang Diyos o ang demonyo. So para mapaalis ang demonyo, so allow God magpasakop ka sa Kanya para ma-replace yun, ma-replace ng paraan na sa Diyos, mga ka-youth. Although I wonder, saan po mga ka-youth pumapasok naman yung angle ng God's mercy? So hopefully you can comment below. Kasi ano po ba yun, na hindi po ba lahat ng nagpipray sa Diyos na Lord, please replace my evil heart with your way? Nakadepende pa rin po ba sa Diyos kung siya ay may habag sa iyo? Or I think most probably yung mercy, yung pagkahabag ng Diyos ay para sa lahat, mga ka-youth. Of course, this kind of perspective ay very common din sa iba din ng mga paniniwala. And I remember an American Indian story na kung saan yung pagiging mabuti daw po o pagiging masama ng isang tao, deep down sa kanyang loob-loob ay may dalawang lobo, dalawang wolves. Ang unang wolf ang masama, ang pangalawang wolf mabuti. At ang nag-control daw sa'yo kung sinong wolf, sinong lobo yung pinapakain mo. Kapag pinapakain mo ng masama, ikaw ay sasama. Tatalunin niya yung mas maliit, mas mahinang lobo, yung kabutihan, at ikaw ay magiging masama. So a little bit similar. Anyway, let's continue. Pagkatapos na masakop ka na ng Diyos, yung dyablo lalaya sa'yo, yung demonyo. Kasi demonyo nag-uutos sa'yo yung gumawa ng mali Tamok, pati pamilya mo nawala na ng pag-asa sa'yo. Kasi normal na tao, hindi naman gagawa pag normal ang isip mo, wala kang demonyo. Hindi mo naman i-rape yung anak mo Sabi niya kanina. Pero bakit may magulang nire-rape yung anak? Kasi dinimonyo. Yung isip niya sinakyan ni Satanas. Merong ganong mga lalaki. Ano ibig sabihin? Normally, hindi natin re-rape yung anak natin. Normally rin, siguro hindi ka iinom ng drugs o gagamit ng drugs. Alam mo nang masisira ka Marami nang gumamit ng drug na nasira Hindi lang nasira ang katawan, nasira pati ulo. Kaya nga na mental na marami. Pero bakit sa kabila ng alam mo, sinisira mo ang sarili mo, tumutuloy ka pa rin? May gayuma ang demonyo, kapatid. May kapangyarihan ang demonyo para ikaw ay dayain at bigyan ka ng lakas ng loob na para kang nagsusuicide. Para ka na lang nagwawala. Ganon. Pero para mawala ang demonyo sa'yo,
Kailangan pasakop ka sa Diyos, sabi ng Biblia. Kaya ang pagpapasakop sa Diyos, unang-una, makinig ka ng kanyang salita, sampalatayanan mo, tapos magbautismo ka. Sa bautismo, lumalabas yung masasamang espiritu sa tao. At doon mag-uumpisa ang pagbabago sa buhay mo. Alam mo ba kapatid ang nagagawa niyang alkohol? Yang alkohol, yan ang dahilan ng mahigit 500,000 taong namatay noong 2013 dahil doon sa tinatawag na mga road accidents na gawa ng alak. Walang mabuting bunga yung matapang na alak no? Basahin natin ito. Deaths caused by alcohol 2013, 554,467. Deaths caused by alcohol in the world, sources and methods. Mahigit na kalahating milyon tao namatay noong 2013 dahil sa alak. Mga banggaan sa highway, kahit na nga ikaw ay mahusay magmaneho pag ang makakasalubong mo lasing, iiwas ka na aanuhin ka pa. Kaya kapatid, kinalulungkot ko yung alak, hindi aprobado ng Diyos ang paggamit niyan. Dalawa ang alak sa Biblia. Alak na hindi nakalalasing, yung bagong gawa. Parang yung, di ba yung katas nung sa tuba, pagka unang araw, ikalawang araw pa lang, matamis yun hindi naman yung nakakalasing Pwedeng uminom tayo noon. O kaya yung mababa ang alcohol content. May mga serbesa kasi 4% lang, yun hindi nakakalasing yun. Basta't huwag ka lang iinom ng marami. Pero ang masasabi ko sa'yo, yung alak pagka nandun na 14 na, 17, 20% na, ano na yan, demonyo na nasa loob ng bote. Kasi yung espiritu niyan talagang pampaaksidente, pampabasag ulo, pampalakas ng loob, pampaalis ng hiya, no? Pag ang tao lasing na, wala nang hiya Kasi nga kahit senador ka pa, kahit presidente ka pa, pag lasing ka na, ay naku, para ka na rin lang bagamundo, para ka na rin lang walang karangalan. Alam mo kapatid, ang dapat mong gawin mula ngayon, kung naniniwala ka sa Diyos, sa kanyang salita, huwag ka nang tumikim ng alak. Kasi ako ganun Nang itigil ko ang alak, isang pagkakataon lang sabi ko sa Diyos, hindi na po ako iinom. Hindi na ako uminom. Isang pagkakataon lang, nang itigil ko ang sigarilyo, tinapon ko yung aking lighter na Zippo. Yung gold-plated kong Zippo, napakamahal nun. Mahigit na 2,000. Tinapon ko doon sa Quezon Bridge dahil naintindihan ko masama pala yung paninigarilyo. Napakaraming perwisyo sa katawan, ayaw ng Diyos yun. Sabi ko sa Diyos, di na po ako magsisigarilyo. Mula noon hanggang ngayon, di na. Huwag kang papatukso. Pag sinabi mong ayaw mo na talaga. Kahit alokin ka, pilitin ka, suntukin ka pa, huwag ka nang uulit. Yun ang dapat mong gawin. Kasi kung di mo gagawin ganon, tatawagin ka uli ng tatawagin ng demonyo para isang barkadahan kayong lasenggo. Kahit pag-usapan nyo pa ang Diyos, puro naman kayo lasenggo, imbis matuwa ang Diyos, nagagalit sa inyo. Hindi mahirap alisin. Yung iba sinasabi mahirap alisin kasi ginuguni-guni mo Pero kung meron kang pananampalataya sa Diyos, naniniwala kang kasalanan yung sirain mo yung katawan mo. Kasi bawal ng Biblia sirain mo katawan mo. Sa sigarilyo, merong libu-libong lason. Bawat stick ng sigarilyo may daladalang libu-libong lason. Kung naiintindihan mo at nakapag-aral ka ng kaunti, siguro hindi ka maninigarilyo. Ang ginuguni-guni nila mahirap mahirap. Hindi totoong mahirap. Ako nga ang saksi Nung maintindihan ko, yung aking lighter na Zippo, nung araw ang lighter na magaganda, yung Zippo, yung pangsindi ng sigarilyo, no? Yung lighter ko nga, gold-plated pa Nung maintindihan kong masama, yung huling-huling kahan ng sigarilyo at saka yung Zippo lighter ko, itinapon ko doon sa tulay ng Quiapo, yung Quezon Bridge. No? Naglalakad ako, galing ako doon sa may Loton.
papunta ako ng Quiapo, naisip ko yung aral na napakinggan ko. Masama pala ako yung sigarilyo. Ginawa ko, tinapon ko yung sipo ko dun sa tulay. At saka yung huling kaha ng champion. Madali, nawala. Kumo dahil sa pananampalataya, kahit nakakakita ako na naninigarilyo, parang gusto ko, alam ko masama masisira ang katawan mo. Bawal ng mga doktor, bawal ng siyentipiko. Tapos bawal pa ng Diyos. Sino pa gusto mo magbawal? Mrs. Para ka sumunod. Yung mga ibang sinasabi, mahirap daw alisin. Kung may pananampalataya ka, maiiwan mo talaga yung sigarilyo na yan. Ngayon nga, pag nakaamoy ako sigarilyo, naiinis ako Tamo, kasi sa mga public places, bawal manigarilyo kasi nakaka-apekto rin doon sa hindi naninigarilyo Kung ba, mahal nyo pamilya nyo, huwag kayo manigarilyo sa bahay nyo o huwag na talagang manigarilyo kasi makaka-apekto yung second-hand smoking. That's right. Alam mo na nga masisira ang katawan mo. Maninigarilyo ka pa. Para kang nagpapakamatay. Anong tawag mo ron? Walang pagmamalasakit sa sarili at saka sa kapwa. Kaya, ang isang Kristiyano na nakakaintindi ng aral ng Diyos, hindi ka mahihirapang iwan yung bisyo. Hindi ka naman ipinanganak na may isang kaha ka na agad na Philip Morris. Wala naman Hindi naman pagkalabas mo sa bahay, bata meron ka na agad bit na tanduay. Wala nun. Yan, mga napagkukuha lang natin yan sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Bawal kasi ng Diyos yung kagaya niyang mga bisyo na yan Kagaya niyang droga. Ano ba ginagawa ng droga ngayon? Di ba sirain ang ulo mo? Di ba nasisira ang ulo? Scientifically, nagkakaroon ng damage sa brain. Spiritually, nawawalan ka na ng takot pagka under drugs ka na. Di ka na takot mamatay, di ka na takot pumatay, wala ka ng pagkilala sa magulang, pati sa mahal mo sa buhay. Biro mo yung isang drug addict, naka-drugs, yung anak niya iyak ng iyak. Ang ginawa, binuhat yung anak, inilagay dun sa kumukulong sinaing. Alam mo na pag umipekto at na-addict ka na dyan, ang mangyayari sa'yo, masisira utak mo. Dahil lang dun sa pleasure nun laman na parang high, masarap daw ang pakiramdam. Kahit ano pang sarap yun, hindi ko mahatim na ang anak ko, ilagay ko sa kumukulong sinaing. Na pag ayaw kang bigyan ng pera, pati nanay mo, papatayin mo, pati tatay mo. Mga miyembro sa iglesia ngayon, dating drug addicts. Pero nung makakilala sa Diyos, tumigil. Completely tumigil. Ngayon, matitinong tao, mabubuting asawa at mabubuting magulang sa kanilang mga anak. Kasi kung sumasampalataya ka, hindi napakahirap alisin yung bisyo. Gamitin mo lang ang utak mo at yung takot mo sa Diyos. Ba't ka magda-drugs? Ano ang gagawin buti sa'yo? Alam mo na yung mga nagda-drugs nawawala sa sarili. Tumatalon sa building dahil akala niya, pakiramdam niya, siya si Superman o kaya si Spiderman. Tumalon, 14 palapag. O ano nangyari sa'yo, di ba? Kaya kung may takot ka sa Diyos at gumagamit ka ng kaunting isip lang, hindi ka magda-drugs. Ni subukin mo, hindi ka magda-drugs. Madaling maalis yan, kapatid. Okay mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ito po ay compilation ng iba't ibang mga itanong na mga sagot ni Brother Eli, at first part ng video is parang parte ng Bible exposition. But well, this is very useful, lalo na po sa ating mga viewers na meron pong mga bisyo. Ayan, dahil sa totoo lang po sa Pilipinas, ang dami pa rin may bisyo. Lalo na sa paninigarilyo, sa pag-inom. And I feel na naging parte siya ng kulturang Pilipino, na nandiyan pa rin yung sinasabi natin ng machismo. Macho ako kapag umiinom ako, o macho ako kapag may bisyo ako. And sa younger generation naman, kung hindi man sigarilyo, vape. And I have to tell you mga ka-youth, lalo na po sa mga new generation, ang vape pa rin po ay equally harmful sa atin pong kalusugan. Katulad din po ng paninigarilyo. May mga nalabas na po ng mga survey at mga studies po niyan. But as to the way of, kumbaga, changing your heart, changing and replacing your bad habits mga ka-youth, Brother Eli is saying here actually 3 things na note natin dito. Number 1,
1, kinakailangan mo makinig. Makinig ka sa mga aral ng Diyos, sa mga doktrina. 2, have faith, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. And number 3, be baptized. Ayan, yun yung mga steps, kumbaga, para mag-take over na ang Diyos sa buhay mo. Although as to the idea of changing oneself, especially kapag meron pong mga addictive na behavior, I'll be very honest with you mga ka-U3, in as much as I would like to think that it is easy when there is God in your life, ultimately, kinakailangan pa rin po ng assistance at tulong, lalong-lalo na po ng professional help kapag hindi na po talaga kaya. I know some people na nag-try, ayan, na baguhin yung kanilang old habits. Mga ka-youth, merong iba na nag-succeed. Ang tawag po dyan is cold turkey, no? Ending your habits, ending yung mga bisyo immediately. Pero yun nga, hindi po kasi lahat ng tao ganun eh, no? So ang iba kinakailangan na mag-attend, for example, na mga sessions like Alcoholics Anonymous, Gamblers Anonymous, may mga ganun po. And ang iba naman, meron talaga silang mga sessions with psychiatrists, no? Katulad ng behavioral therapy, kung di ako nagkakamali, is mga ganyan po na uri ng mga addictive na mga behavior. As to drinking, dahil marami pong parts ng video about drinking, so Brother Eli is saying na totally wag nang uminom. Although there has been a distinction, of course, no, ng malalakas na inumin at saka hindi. The doctrine of MCGI po talaga is totally, no, na wag po talagang iinom ng mga nakakaalasing. But anyway, as always mga ka-youth, it's always informative kapag si Brother Eli po ang nagdi-discuss. I like how he shares to us the perspective of the Bible and how to change. Paano mo i-replace ang diablo sa puso mo with that of God's mga ka-youth. And if you like these kinds of episodes, these kinds of videos, you can watch that video over there, the playlist over here, and kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na dyan sa taas dahil marami po sa inyong hindi pa rin subscribe. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.